Maraming napag-usapan tungkol sa paggamit ng Rusya ng mga lumang armas mula pa sa Unyong Soviet sa kanilang pananakop sa Ukraine. Hindi rin bago sa Ukraine ang paggamit ng lumang teknolohiya. Bago sa lakayin ng Rusya, karamihan sa mga kagamitang militar ng Ukraine ay mula rin sa panahon ng Unyong Soviet at patuloy nila itong ginagamit sa kanilang pagtatanggol laban sa Rusya. Pero may pagkakaiba sa pagitan ng Rusya at Ukraine. Ginagamit ng Rusya ang lumang kagamitan para madagdagan ang bilang at magpakitang malakas ang militar. Ginagamit ng Ukraine ang lumang teknolohiya para magdulot ng pinsala. At yan mismo ang ginawa nila ngayon dahil napahiya ng 11 na depensa ng Ukraine ang Rusya sa pamamagitan ng pagpabagsak sa isa sa pinaka-advanced na cruise missile ng bansa. Hindi dapat ito gumana. Sa katunayan, ang sandatang ginamit ng Ukraine ay mula pa noong unang digmaang pandaigdig. Noong Setyembre, 19 iniulat ng Euromaidan Press na napabagsak ng Ukraine ang isang Russian Kh-69 cruise missile. Kung iyon lang, mahalaga ito sa depensa, pero hindi naman ganoon ka-impressive. Maraming ganitong missile na napabagsak ng Ukraine gamit ang Advanced Air Defense System gaya ng United States made Patriot. Hindi Patriot ang ginamit para pabagsakin ang Kh-69 ngayon. Mas luma ang sandata ng Ukraine, sobrang luma na talaga. Ayon sa Euromaidan Press, isang volunteer ng air defense sa Kyiv ang nagawang gamitin ang tinatawag nilang Maxim machine gun para pabagsakin ang Russian cruise missile. Ang machine gun na yon ay kahanga-hangang teknolohiya mula mahigit 1 siglo na ang nakalipas. Tama, nagawang pabagsakin ng Ukraine ang isa sa pinaka-advanced na cruise missile ng Russia gamit ang isang machine gun na available pa noong panahon ng Russian Empire at ginamit ng mga sundalong Ruso noong unang digmaang pandaigdig. Para ipaliwanag kung paano ito nangyari, kailangan nating bumalik sa Setyembre 7. Noong araw na iyon, inilunsad ng Russia ang pinakamalaking air attack sa digmaan gamit ang 100 drones, 4 ballistic missile at 9 cruise missile. Papunta sa Ukraine ang mga iyon. Karamihan ay sa Kyiv, kaya naging medyo epektibong pag-atake ito para sa Russia. Iniulat ng CNN noon na may 2 namatay, kabilang ang isang sanggol, at tumunog ang air raid sirena ng 11 oras. Tinamaan ng Russia ang pangunahing gusali ng pamahalaan sa Kyiv, unang beses mula nang salakay ni Putin ang bansa. Habang nangyayari ang lahat ng kaguluhang ito, isang volunteer ng air defense ang nanatiling kalmado at ginamit ang lumang machine gun bilang sandata laban sa pagsalakay ng Russia. Nagdesisyon ang volunteer na hindi na lang targetin ang isa sa medyo mabagal na drone ng Russia gamit ang lumang baril niya. Hindi! Ang tinatarget niya ay mas malaki at mas mabilis pa. Pinabagsak niya ang paparating na cruise missile na, kung tumama sa target nito, ay magdudulot ng napakalaking pinsala. Ang voluntaryong iyon ay kilala sa alias na REC. Nakipag-usap si REC sa Ukraine Forum noong Setyembre 18 para ilahad ang mga nangyari at paano niya nagawa ang kahanga-hangang gawain. Ibinunyag ni REC na napili ang Maxim dahil ito ang pinakamabisang sandata ng Ukraine laban sa misil na may kakaibang direksyon sa target. Ayon kay REC, napakababa ng lipad ng misil kaya mahirap itong matukoy ng malalaking air defense system. Humingi kami ng pahintulot na magpaputok at agad kaming kumilos. Bihirang mangyari ang pagbagsak ng target gamit ang Maxim pero nagtagumpay kami. Totoo ang sinabi ni REC. Ang Maxim ay hindi talaga dapat kayang pabagsakin ang isang Kh-69. Masyadong mabilis ang missile, masyadong mabagal ang putok ng Maxim at kadalasan ay wala itong sapat na abot para tamaan ang target nito. Ngunit dahil iniiwasan ng Russia ang advanced na depensa sa himpapawid ng Ukraine, naging vulnerable ang Kh-69 nila sa isang sandatang hindi nila inasahan na gagamitin ng Ukraine laban sa missile. Nagbibigay ang Euromaidan Press at Ukraine Forum ng detalye sa ruta ng missile. Ayon sa REC, naniniwala silang ang missile ng Russia ay lumilipad sa taas na 100 at 64 na talampakan. Masyadong mababa iyon para madaling makita ang missile mula sa lupa. Kaya naging kaakit-akit itong target. Kahit mababa ang lipad, mabilis pa rin ang Kh
69. Ayon sa REC, umaabot sa 300 at 40 milya bawat oras ang bilis nito. Kaunti na lang ang oras ni Rek para tamaan ang target. Nang makuha niya ang pahintulot mula sa kanyang mga komandante, sabi niya, pinakawalan niya ang sunod-sunod na putok ng Maxim papunta sa direksyon ng paparating na misil. Sa hindi maipaliwanag na paraan, natamaan ni Rek ang kanyang target. Pagkatapos ng unang putok, sabi niya, nakita niyang nagsimulang mag-usok ang misil habang lumilihis ito sa tamang direksyon. Hindi nagtagal, bumagsak ang misil, ilang daang metro lang ang layo mula sa posisyon ni Rek. Bumagsak ang K-69 mula sa langit at nakasira ng ilang sasakyan. Pero hindi ito sumabog at walang nasaktan. Sabi ni Rek, nang suriin nila ang KH-69 kalaunan, natuklasan nilang may kargang cluster warhead ito. Ang ganitong bala ay dinisenyo para maglabas ng mas maliliit na submunition. Bawat isa ay mas magaan, sa 44 na libra. Karaniwan, may dispenser ang cluster warhead na naglalabas ng submunition habang lumalapit ang misil sa target. Ang pamamaraang ito ay nagpapalaganap ng mas maliliit na bala sa mas malawak na lugar kumpara sa karaniwang explosive warhead na sumasabog agad kapag tumama sa lupa. Sa madaling salita, ang cluster munitions ay nagbibigay daan sa gumagamit na tamaan ang mas malawak na lugar kapalit ng lakas ng pagsabog. Isipin mo ito na parang serye ng maliliit na suntok, hindi isang malakas na hook o uppercut, para mas malinaw ang larawan. Ang cluster munitions ay pampasabog na ginagamit ng isang bansa para sirain ang maliliit na target gaya ng mga gusali, sasakyan at tao. Kapag sumabog, ang ganitong pampasabog ay maaring magdulot ng matinding pinsala. Malinaw na sinabi ni Rek, kung tumama ito sa isang lugar na matao, malalasa na ang naging resulta. Nagkakalat ang ganitong misil ng 12 dosenang maliliit na pampasabog. Nakamangha-mangha na rin sa sarili nito. Pagkatapos, binigyan ni Rek ng matinding dagok ang kahihiyan ng Russia matapos matalo ang isa sa pinaka-advanced nilang misil ng lumang makinang baril mula unang digmaang pandaigdig. Gumastos kami ng 460 hryvnias para sa bala. Sabi ni Rek, ang 460 hryvnias ay nasa dolyar, 11.15. Ayon sa Euromaidan Press, ang KH-69 missile ng Rusya ay nagkakahalaga ng nasa 50,000 bawat isa. Ibig sabihin, nagawa ng Ukraine ang halos imposibleng bagay gamit ang mga bala na, sa kabuuan, ay 44,843 na beses na mas mura kaysa sa missile na kanilang napabagsak. Dagdag pa, hindi gumastos ang Ukraine ng pera para sa Maxim machine gun na ginamit sa pagbagsak ng missile dahil ito'y natira pa mula sa lumang digmaan. At ang resulta ay isang insidente na nagdulot ng napakalaking gastos sa Russia habang halos walang epekto sa pondo ng digmaan ng Ukraine. Iyan, tulad ng pagbagsak ng KH-69 ay isang napakalaking panalo para sa Ukraine. Si Rek, hindi nagtagal sa pagdiriwang ng tagumpay nilang unit. Laging may mas marami pang mga drone na kailangang sirain, mas marami pang mga misil na kailangang pabagsakin. Para kay Rek, ang pagtatanggol sa Kiev ay trabaho na bihirang pahinga. Sa duty, nananatili kami hanggat kailangan. Kulang kami sa kagamitan, kaya umabot ng 18 oras ang pinakamahabang shift. Nandito kami dahil kaya naming magtanggol at mag-ambag para sa tagumpay, ayon kay Rek sa Ukraine Forum. At ang pagtatanggol ang eksaktong ginawa niya sa paraang hindi inaasahan ng Russia. Kung bibigyan ng 100 hulaan ang Russia sa sandatang gagamitin ng Ukraine laban sa KH-69, malinaw na kahanga-hanga ang paggamit ni Rek ng Maxim machine gun para pabagsakin ang Russian cruise missile. Isa itong sugal na hindi dapat gumana. Ayon na rin sa mismong Ukrainian na depensa na nagsabing nakashoot siya ng isa sa 1,000 pagkakataon. Para maintindihan kung bakit bihira ang nagawa ni Rek, ikumpara natin ang KH-69 sa baril na ginamit laban dito. Hindi ordinaryong cruise missile ang KAH-69 ng Russia. Noong Abril 2024 sinabi ng New Voice of Ukraine na isa ito sa pinaka-advanced na missile ng Russia at ito ay may ilang pagkakahawig sa mga Western missile tulad ng Storm Shadow at Taurus. Ang
KH-69 ay dinevelop para sa ikalimang henerasyon ng Russia na Su-57 fighter jets. Ngunit nagamit na rin ito sa ibang aerial platforms dahil hindi pa nade-deploy ang Su-57 sa Ukraine. Ang KH-69 ang pinaniniwalaan ng Ukraine na responsable sa tuluyang pagkasira ng Tripilya Thermal Power Plant. Ipinapakita rin na malakas ang puwersa ng missile ng Russia kahit may advanced na coating ito. Isa rin ito sa mga pinakabagong missile sa arsenal ng Russia dahil sumasailalim pa ito sa flight tests noong Setyembre 2023 at seryosong ginamit lang ng Russia simula 2024 noong pag-atake sa Tripilya. Sinabi ng tagapagsalita ng Air Force ng Ukraine na si Ilya Yevlas na bagamat gumamit na ang Russia ng mga katulad na missile noon bago ang KH-69 at kakailanganin pa ng panahon para maintindihan ito. Bago sa amin ang KH-69 missile kaya pinag-aaralan pa namin paano ito mapipigilan. Malaki ang posibilidad na kaya rin itong labanan ng Patriot Air Defense System dahil nakalaban na nito ang mas sopistikadong missile gaya ng hypersonic, Zircon at Kinzhal. Sabi ni Yevlas, tama siya. Magandang gamitin ang Patriot laban sa KH-69 basta sapat ang taas ng missile para makita ito ng radar nito. Kung hindi ganoon ang sitwasyon, hindi iisipin ni Yevlas na Maxim machine gun ang sagot kung pumalpak ang Patriot. Mabilis ang silip sa detalye ng KH-69 nagpapaliwanag kung bakit ito naging matinding hamon para kay REC at sa Maxim Army. Ayon sa pagkilala, kayang maglakbay ng misil sa bilis na hanggang 1,000 kilometro bawat oras na katumbas ng 600 at 21 milya bawat oras. Hindi naman iyon gaanong nalalayo sa bilis ng tunog kahit papaano. Mukhang kalahati lang ng pinakamabilis nitong takbo. Ang KH-69 ng Rusya nang mawala ito sa pag-atake sa Kyiv. Ang misil ay may saklaw na nasa pagitan ng 200 at 70 at 400 kilometro o nasa pagitan ng 100 at 80 at 200 at 48 milya. At maaari itong lagyan ng penetration at high explosive na mga ulo ng pampasabog. Bukod pa sa cluster na ulo ng pampasabog, ayon sa REC ang misilang ibinagsak niya ay may pampasabog. Gayunpaman, pinakamalaking problema para sa depensa ng himpapawid ng Ukraine ang mababang altitude ng paglipad ng misil. Ang 50 metrong iniulat ng REC ay lampas doble sa minimum altitude ng KH-69 na 20 metro mula sa lupa, ayon sa Army recognition. Dahil sa stealth na disenyo at mababang lipad ng misil, mahirap itong matukoy ng mga radar ng depensa sa himpapawid. Tulad ng nangyari sa pag-atake sa Kyiv, ang KH-69 ay isang napakalakas na misil, isa sa pinakamoderno at pinakamapanganib sa arsenal ng Russia. Ang Maxim machine gun naman ay walang katangiang inaasahan mo sa sandatang kayang pabagsakin ang ganitong uri ng misil. Noong unang panahon, ang Maxim ay isa sa pinaka-advanced na sandata noon. Dinisenyo ni Hiram Stevens. Noong 1884 ito ang unang fully automatic machine gun at napakatalino ng pagkakagawa. Ang Maxim ay gumagamit ng recoil at water jacket para palamigin ang baril. Kaya nitong magpaputok ng dosenang o daan-daang bala bago kailanganing palamigin. Pangunahing armas ng militar ng Russia, ang baril na ito kahit bago pa itinatag ang Soviet Union at sumikat noong unang digmaang pandaigdig. Ayon sa Encyclopedia Britannica, malaking papel ang ginampanan ng Maxim sa pandaigdigang labanan na tinawag ding digmaan ng mga machine gun. Siguradong hindi ito maliit na baril. Kahawig ng hinilang artilyeriya, ang Maxim ay nililipat gamit ang gulong na nakakabit sa baril. Ang baril ay may habang 28 pulgada at kabuang haba na 42 pulgada. Kayang magpaputok ng 600 bala kada minuto kahanga-hanga ito, pero bahagyang nahahadlangan dahil canvas belt lang na may 250 bala ang gamit nito. Gayunpaman, ang bilis ng pagpapaputok na iyon ay halos katumbas ng 60 sundalong may rifle noong panahon ng pagkakaimbento ng Maxim na noon ay hindi pa naririnig o hindi ka pani-paniwala.
Malayo ang bakal na paningin ng baril sa makabagong teknolohiyang gamit ngayon sa mabibigat na makinang baril para subaybayan ang target. Ang orihinal na version ng baril ay kailangan ng 4 na tao para maging epektibo, ngunit epektibo talaga ito sa loob ng mga dekada. Gayunpaman, tulad ng maraming sandata noong nakaraan, ang Maxim ay dapat sanay itinapon na sa basurahan ng kasaysayan nang magsimulang lumabas ang mas magaganda at mas advanced na version ng teknolohiyang inobasyon nito. Kahit lumipas ang panahon at may mas magagandang sandata na, patuloy pa ring ginamit ang baril sa limitadong paraan noong panahon ng Soviet. Dahil dito, may maliit na imbakan ang Ukraine nang gumaganang Maxim na baril na tila kayang pabagsakin ang Russian cruise missile mula sa himpapawid. Tulad ng nabanggit, hindi ito dapat naging posible. Mahalagang tandaan na hindi basta natisod ni REC at ng kanyang unit ang Maxim at naisipang subukan ito. Kahit ipinakita ng Ukraine ang kakayahang mag-adjust sa depensa kontra Russia, ang ganitong desisyon ay labis na lampas sa nararapat. Hindi. Ang dahilan kung bakit may Maxim na magagamit si REC noong Setyembre 7 ay mas simple pa. Ginagamit ng Ukraine ang mga baril na ito sa digmaan. At nakakagulat man, may ilang unit at mga sundalong Ukrainian na mas gusto pang gamitin ang Maxim kaysa sa mas moderno at mabibigat na machine gun na meron sila. Sinabi rin ito ng The Economist noong Mayo 2000 at 22 ilang buwan pa lang mula nang salakay ng Russia ang Ukraine. Napansin niya na madalas gawing biro ng propaganda ng Russia ang paggamit ng Maxim sa digmaan. Sinasabing, ginagamit ito ng Ukraine dahil kulang sila sa modernong armas. Maaaring ganoon nga noon bago dumagsa ang tulong militar mula sa kanluran. Isa rin itong pangungutya. Nagiging ironic ito dahil napilitan ang Russia na hukayin ang mga imbakan mula Soviet era para mapanatili ang presyon sa Ukraine. Hindi tulad ng T-54 at T-55, kakaunti lang ang kaibahan nila, kundi maging target ng mga drone ng Ukraine at pampadagdag bilang ng tangke ng Russia. Ang Maxim ay ginagamit ngayon para sa mas makatuwirang layunin. Para sa marami sa Ukraine, ang makinang baril ay simbolo ng maaasahan at simpleng armas na di matatagpuan sa mga modernong sandata. Ayon sa Task and Purpose noong Marso 2000 at 23, ginamit ng Ukraine ang lumang baril na ito. Ayon sa subheading ng artikulo, kung hindi sira, wag nang ayusin habang ginagawa. Noong 2020, nakita ng mga kaibigan natin sa war zone ang mga mandirigmang Ukrainian. Katulad ng Maxim, maaasahan din ito ayon sa Task and Purpose. Mabigat ito at kailangan ng water cooling para hindi mag-overheat. Oo, pero bukod doon, tama ang tira nito. Hindi malakas ang recoil at gamit nito ang karaniwang 7-62 na bala na laganap pa sa dating Soviet Union. Ang kombinasyon ng katumpakan, minimal na recoil, at saganang bala ay isang malakas na kombinasyon. Nakakatulong din na ang Maxim ay luma at walang bahagi na madaling maapektuhan ng electronic warfare ng Russia. Hindi ito kayang i-jam. Walang elektronikong bahagi na kasali. Kaya hindi talaga ito problema. Binanggit din ng Task and Purpose na sa digmaan sa Ukraine, muling bumalik ang isang baluktot na anyo ng trench warfare na naging tampok noong unang digmaang pandaigdig. Anong mas angkop na baril ang gagamitin sa isang digmaan na parang unang digmaang pandaigdig kundi ang isa sa mga baril na nagbigay kahulugan sa digmaang iyon? Siyempre, hindi ginagamit ng Ukraine ang Maxim sa paraang ginamit ito isang siglo na ang nakalipas. Ilang pagbabago rito at roon ang ginawa para mas maging epektibo ang machine gun sa makabagong panahon. Binanggit ito ng Defense Express sa artikulo noong Marso 2000 at 23 na tumalakay din sa parehong paksa, gaya ng Task and Purpose. Halimbawa, nagsimulang gumawa ang Ukraine ng Maxim installations na may 2 at 4 na baril. Maaaring gamitin iyon para magpaputok ng sunod-sunod na bala laban sa mga drone ng Russia sa mga unahan ng labanan. May mga larawan ding kumakalat ng mga Maxim na nilagyan ng optical sights at suppressors na ginagawa itong isang mapanganib na sandata laban sa mga sundalong Ruso na napilitang sumali sa human wave attacks ni Putin laban sa posisyon ng Ukraine. Ang Maxim sa dekada 2000 at 20 ay kasing epektibo pa rin sa pagpunit ng mga walang kalasag na sundalo na sumusugod sa depensa
tulad noong unang digmaang pandaigdig. Gaya ng sinabi sa artikulo ng Warzone na binanggit ng task and purpose. Basta gumagana pa ang mismong baril, wala namang tunay na hadlang sa paggamit nito. Tama ito, ang bala ng baril na ginamit mahigit isang siglo na ay marami pa ring makikita sa Ukraine. Natatalo ng mga kalakasan ng sandata ang bigat at pangangailangan ng water cooling nito. Walang dahilan para hindi ito gamitin ng Ukraine sa laban kontra Russia. Gagamitin na nga ba ng Ukraine ang Maxim laban sa pag-atake ng Russia mula sa himpapawid? Mukhang hindi. Kahanga-hanga ang pagbagsak ng REC sa KH-69 dahil bihira ito mangyari. Kahit ulitin pa ng REC ng maraming beses, malamang hindi na nila mauulit iyon. Kaya hindi pa nahahanap ng Ukraine ang tamang depensa laban sa pinakamakabagong cruise missile ng Russia. Kulang pa ang mga Maxim ng Ukraine para ipagtanggol ang sarili laban sa Russia. Noong Setyembre, iniulat ng Kiev Independent na balak ng Russia gumawa ng halos 2,500 cruise, ballistic at hypersonic missiles sa 2,025. Hindi Maxim guns ang solusyon laban sa missiles, pero pinakita ng REC na isa silang option. Kung ang isang missile ay lumilipad ng mababa at mabagal para matutukan, matutok at mabaril ng isang gunner, may tsansa na magawa ulit ng Maxim ang parehong ginawa noong Setyembre 7 kahit na hindi na ulit mangyari iyon. Pinapakita ng Ukraine na kahit luma na ang baril na ito na mahigit 100 taon, epektibo pa rin itong nagagamit kahit sinasabi ng iba na dapat na itong alisin sa serbisyo. Matagal na itong nangyari, pero nagagawang makinabang pa rin ng Ukraine. Ipinapakita ng paggamit ng Ukraine ng Maxim machine guns kung paano nila napapakinabangan ang lumang teknolohiya. Habang ang sandatang ginawa nila para sirain ang Crimea Bridge ay patunay ng patuloy nilang pag-i-innovate. Ito ang pinakamapanganib na sandata ng Ukraine. Pangunahing target nito ang Crimean Bridge. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa pinaka hindi inaasahang mga sandata ng Ukraine.